Ang weird pala, ano, sa, ano pakiramdam ng ganun? Dati yung ganun yung, ano, yung doon kasi, tapos tayo pa nagpaplano. Habol nga tong mga to. Wait lang, may nag-chat eh. Susunduin nyo? Wag na, ay, hayaan mo na sila. Late na eh. Sayang yung message. Okay, so ngayon ay tatapusin natin itong covenant. Yan, para next week, iba naman yung message. Ayan. Tumuon pa talaga, no? So, again, ang covenant is yung agreement. Okay? Ang Diyos, sa pamamagitan, halimbawa, yung kay Abraham, alam nyo kasi maraming uri ng covenant. Pero yung covenant sa atin is yung covenant sa New Testament. Okay? Ano yung covenant ng Lord sa atin? Ang covenant niya sa atin sa church is bibigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan kung susunod tayo sa kanyang salita sa pamamagitan ni Kristo. Amen? So, yan yung covenant. So, ibig sabihin, meron pa rin siyang kondisyon. Sa lahat, halos lahat naman ng ginawa ng Lord na covenant merong kondisyon. This time, ang promise is eternal life. Nung kay Abraham, ang promise is yung land. Okay? Yung kay Moises, ganun din. Ang promise is i-conquer nila yung land. Pagdating sa atin, ang promise is eternal life. Okay, so yan naman yung ating pinagsusumikapan ngayon. Kasi sabi ng Biblia, ligtas na tayo, pero hinihintay pa natin ang kaganapan nito. Okay, ibig sabihin, ang kaligtasan pwede pa rin mawala sa atin kung hindi tayo mag-iingat. Ayan. So, basahin muna natin yung 1 Peter chapter 1, verse 5. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ayon, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang sabi ng Biblia, iniingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Sa ibang salin, yung perfection ng ating salvation, ligtas tayo ngayon So, malinaw yon. Okay? Pero yung pagiging ganap ng ating ligtas pagdating pa ng Panginoon. Okay? Yun yung malinaw. At ang sabi naman sa verse 9, tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Okay? So, dahil sa pananampalataya natin, tayo ay naliligtas. Tayo ay naligtas. Sabi nga ng Bible, hindi daw ito dahil sa ating mga gawa. Ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang ginawa lang natin, sumampalataya tayo kay Kristo. Okay? So ngayon, ligtas tayo. Ang ibig sabihin ng tayo ay ligtas ngayon. Okay? Ito ang ibig sabihin niya na tayo ay ligtas ngayon. Ephesians chapter 3, verse 13. Kaya't hinihiling ko, wait lang, Ay, 113 pala. 1:13. 113. Nasabi ko ba 3? 3:13. 113 pala. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ayun. So, tinatakan tayo ng Espiritu Santo as a seal of salvation. Ibig niyan sabihin yung assurance na talagang naipangako sa'yo. Okay? Yun. Hindi mo pa hawak ngayon. Parang nung nangako ang Panginoon kay Abraham. Ang sabi,
ibibigay ko sa iyo, ano ba yung pangako ng Diyos kay Abraham? Magiging ama ka ng isang bansa. Okay? So, tinitake niya yon as na talagang binigay na ng Diyos sa kanya. Okay? Kahit parang hindi pa nangyayari sa kanya. In fact, hindi naman nangyayari sa kanyang panahon eh. Pero yung assurance doon, sigurado yon. Ganon din yung kay Moises. Sabi ng Diyos, ibibigay yung lupain ng Kanaan. Okay? Bagamat wala pa sila doon, kanila na yon. Ibig sabihin, nandun yung assurance. Okay? Pero, hindi lahat, sabi nga ng Biblia, based on 1 Corinthians chapter 10, Hebrew chapter 3 at chapter 5, chapter 3 hanggang chapter 4, yan. So, based on sa mga chapter na yan, ang sabi ng Biblia, hindi nila nakamit ang pangako dahil hindi sila sumampalataya. Okay? So, parang ganito. Ganito yung senaryo ng ligtas tayo ngayon. Para lang makuha niyo yung idea. Okay? Halimbawa, sinabi ko kay Althea, pagdating ko, bibigyan kitang cellphone. Kaso hindi naman ako umalis eh. O yung, ibig sabihin, kahit hindi pa niya hawak yung cellphone, okay, meron na, hinihintay nga lang niya. Nagigets nyo? Yun yung ibig sabihin ng ligtas tayo ngayon. Ang meron tayo ngayon, seal of salvation, yung spirit. Nakatibayan na pagdating ni Kristo, igagrant niya sa atin yung kaganapan ng ating kaligtasan, which is yung eternal life. May bumati. At hindi ko inaasahan kung sino. Si ano? Okay. Thank you. Pambira. Hindi ko inaasahan yun. Okay, so, nagigets nyo? Yun yung senaryo natin ngayon. To be specific, Yun yung senaryo natin ngayon. Oo, siya. Mm. Pambira. Mga chismoso, no? So, yun, balik tayo. Yun yung gusto ng Diyos sa atin. Maligtas tayo, maging ganap yung ating kaligtasan. Kaya lang, syempre, kailangan pagsumikapan natin dahil ang nasa atin is yung assurance. Amen? So, halimbawa, pinangako ko kay Althea, cellphone. Tapos, one way or another, kahit wala pa ako, halimbawa, meron siyang ginawang kinadismaya ko masyado, no? Pwede ako mag-decide na, ayoko na lang ibibigay sa kanya. Hindi worth it. Tawakuha nyo? So, pwedeng ganon. Pwedeng ganon yung mangyari. Ayan. So now, yun yung demand ng New Covenant. We must follow Christ. Okay? Sundin natin yung utos ni Kristo. Ayan. So, tingnan natin, si Paul kasi, ang sabi niya, okay, alam nyo ba, merong katwirang ganito. Sabi nila, ayan, ibigay ko sa inyo yung isang truth sa Bible para maintindihan nyo. Kasi yung iba, ginagamit yung Romans chapter 3. Sigurado ako madadaanan nyo to. Kasi sa mga argument, lagi nilang sinasabi, yung halimbawa, yung ikapu o yung mga utos ni Moises, sinasabi na hindi naman yan pinawalang bisa. Actually, meron silang isang talata sa Bible na pinagdidiinan na ito yung kanilang sinasabi kung bakit yung law ni Moises is hindi naman daw talaga yung pinawalang bisa. Okay? Dito yon sa Romans chapter 3, verse 31. Pinapawalang saysay ba namin ang kautusan dahil sa pananampalatayang ito?
hinding-hindi. Sa halip, pinapagtibay pa nga namin ito. Ayon. Sabi daw kasi ni Pablo, hindi daw nila pinapawalang bisa yung kautusan. Sa halip daw, pinapagtibay pa nga daw nila ito, ang sabi ni Pablo. So yung interpretation ng iba, sinasabi nila na, kita nyo, si Paul nga may sabi, hindi niya pinapawalang bisa. Okay? Ibig sabihin, dahil hindi pinapawalang bisa, dapat sundin yung kautusan. Okay? Halimbawa, yung pag-iikapu, o yung Sabat, o basta yung under sa law ni Moises. Okay? Pero, kung mag-investigate pa tayo, ano talaga ang diwang sinasabi dito ni Pablo? Kasi kung ito lang ang talatang pagbabasihan, lumalabas nga na parang ganon. Ibig sabihin, dapat nagtuturo nga din talaga tayo ng hikapu. Diba? Parang ganon. Kasi kung hindi natin ituturo, lumalabas, nagkakasala tayo. Tinuturuan ko kayo na suwayin yung utos ng Diyos na hindi kailangan mag-hikapu. Okay? So, paano natin to i-deal? Etong talata na to. Tandaan nyo to, no? Romans 3:31. Yan. Ginagamit yan as argument to justify na dapat talagang sundin. Pag hindi mo sinunod, nagkakasala ka dahil ayon daw kay Pablo, ito daw ay pinagtitibay pa. So, dapat sundin. O, tingnan natin, ano ba talagang ibig sabihin ni Paul? Buksan natin sa 1 Corinthians, ang layo, no? From Roma to Corinthians. Ganun ang Bible kapag ka nagbabasa, hindi ka lang magre-rely sa isa. Talagang, yung paggamit kasi ng Biblia, hahanapin mo talaga yung mga right words. Okay? 1 Corinthians 9:21. Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Ayon. Malinaw, no? Nalinawan ba kayo? Sabi ng Biblia, sa piling ng mga hindi Hudyo. Ayan, sa piling mo. Sa piling mo, inaayunan ko yung trip mo, parang ganon. Okay? For what reason? Para maakay kita kay Kristo. Halimbawa, mahilig ka sa gym. Sasamahan kita sa gym para magkasundo tayo. Para ma-win kita kay Lord. Nakuha nyo? Halimbawa, mahilig ka sa basketball. Pipilitin ko din kahiligan yung basketball. For what reason? Para magkasundo tayo at maakay kita sa pananampalataya. 'Di ba? O kung halimbawa, 'di ba dati pinapag-usapan natin, kung ang paraan ng pag-aakay ng mga kaibigan nyo sa pamamagitan ng mga computer games, why not? Walang masama dun. 'Di ba? Di maglaro kayo. Pero may goal ka na makipagkasundo sa kanya, makipagkaibigan, para ano? Para maakay siya. Yun yung diwa dito. Ang sabi ni Pablo, okay, 1 Corinthians, 9:21, sa piling ng mga hindi Hudyo, ako'y namumuhay na parang wala sa ilalim ng kautusan. Okay? Sabi niya, hindi ito nangangahulugan na hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos dahil ang totoo, sinusunod ko ang mga utos ni Kristo. Specifically, ang sinusunod ni Pablo is yung utos ni Christ. Okay? Ano ba yung utos ni Kristo? Okay? Ano yung utos ni Kristo? So, tingnan natin sa Romans chapter 14, verse 16. Pag-ingatan mong ang inaakala mong mabuti ay huwag masamain ng iba. Ayon. Sabi ng Biblia, pag-ingatan mo na ang inaakala mong mabuti, di ba naniniwala tayo mas mabuti yung kautusan ni Kristo kasi nga pinawalang bisa na yung isa. O kahit na ganon, ang utos ni Kristo, pag-ingatan mo na yung inaakala mong mabuti, ay huwag masamain ng iba. Ibig sabihin, halimbawa,
ikaw na paniwala mo, hindi ka naniniwala sa tithes kasi nga, hindi na yan iniuutos. Pero kapag kaharap mo yung mga tao o kasama mo yung mga grupo ng tao na nirespeto yung tithes, irespeto mo din. Yun yung ibig sabihin nun. Okay? Pwede ka mag-ikapu in a good conscience. Okay? Gaya ng ginagawa natin before. Okay? Kasi hindi naman natin yan tinuturing na masama. Bakit? Maganda naman ang hangarin ng pagtatites eh. Ang problema lang, yung pagtuturo yung kapag hindi ka nakakapag-tites, kinakargahan ka ng curse, which is invalid na rin naman yung curse. Yun lang, yung siguro yung sobrang pagtuturo, nasosobrahan, o yung, ano bang tawag natin doon? Yung ang daming sinasabi. Meron kayong tawag doon eh. Yung exaggerate ba yun? Yun. Basta yung sumobra na, anak, tanghali na, alas 11 na, alas 8 pa lang naman. Yun yung ganon, yung masyadong OA. Gusto lang gumising ka, sasabihin, alas 10 na. Pero pag titingin ka, alas 8 pa lang naman. Ang gusto lang kasi, gumising ka. Minsan parang nagiging ganun pagka nagtuturo ng word. Sobra yung nagiging exaggerated masyado. 'Di ba? Ang hangarin lang naman is turuan ka magbigay. 'Di ba? May tamang pagtuturo naman talaga nun. So, yun lang yung sinasabi ko na argument. Baka kasi marinig nyo somewhere, eto yon. Ganito natin i-deal. Ang ibig lang sabihin ni Paul, sinusunod ko pa rin naman yung kautusan ni Moises. Kapag ako, kasama ko yung mga Hudyo, nagiging Hudyo ako. Kapag kasama ko yung mga Hentil, nagiging Hentil ako. Hindi ko sinusunod yung utos ni Moises. Okay? Lipat na lang kaya natin to. Dito. Ayun. So, asa na ba ako? Again, ang sabi rito, sa piling ng mga Hudyo, namumuhay ako na parang wala sa ilalim sa piling ng mga hindi Hudyo, ibig sabihin Hentil, no? Namumuhay ako na parang wala sa ilalim ng kautusan upang madala sila sa pananampalataya. Ayan. Hindi ito nangangahulugan na hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos. Bakit niya sinabi to? Kasi nandoon siya sa piling ng mga Hentil. Okay? So, ang point ng kanyang sinasabi, again, pagka siya ay nasa Hudyo, sinusunod niya yung kautusan. Nire-respect niya yung kautusan. Okay? Pero sa piling ng mga Hentil, nire-respeto niya yung paniniwala ng mga Hentil. Ang goal lang ni Pablo, Hentil man o Hudyo ang kanyang kausap o kasama, ang goal niya is maakay sa pananampalataya kay Kristo. Okay? Na baka sakali, nasa pagsampalataya niya kay Kristo, maitumpak yung kanyang pananampalataya o yung kanyang belief system. Okay? Yung pagbabago ng tao, ipaubaya natin yun sa Diyos. Hindi yun talaga natin kaya. Yun nga ang dahilan kung bakit hindi tayo dapat humahatol eh. Magturo lang tayo ng magturo, pero yung pagbabago, i-leave natin yung kay Lord dahil hindi talaga natin kayang baguhin yung kapwa natin, kahit yung mga tinuturuan natin. Okay? Pero, pwedeng ikaw na nagtuturo, halimbawa, ako na nagtuturo, kung halimbawa, makita ng Diyos, kahabagan ako ng Diyos, halimbawa, kahabagan niya ako, dahil sa akin, babaguhin niya kayo, as reward, para sa aking pagtsatsaga. Pwede yun eh. Di ba? Kasi, sa context ng pag-aasawa, ganun din eh. Posible yun eh. Kung babasahin nyo 1 Corinthians chapter 7, tingnan nyo ang Diyos gumalaw, ganito siya gumalaw. Halimbawa, sabi ni Pablo, kung ikaw babae, meron kang asawang lalaki na hindi sumasampalataya, okay? Baka ikaw ang maging dahilan para siya ay iligtas ng Diyos. Basta ipakita mo lang yung ugali ng pagiging Kristiyano. 'Di ba? Bakit ganoon ang sinabi ni Pablo? Kasi noong time na yon, hindi naman allowed magsalita yung mga babae. Papaano ka mangangaral? 'Di ba? Papaano ka mangangaral? Kung sa ating panahon sasabihin, sharean mo kasi yung asawa mo. Noong panahon dati, di mo pwede sabihin yon.
Pag babae ka, siniran mo yung asawa mo, pwede ka pakulong. Meron batas nun eh. O kaya pwede ka parusahan. Okay? Kung may mga nababasa man kayo na may mga babaeng nangangaral, isolated 'yon. Na may mga grupo kasi na mga babae na nung time nila Paul, yung grupo ni Diana, natatandaan 'yon? Grupo ni Diane, yung Diyos-Diyosan na nagsimula doon sa Greece na lumaganap sa Efeso. Okay? May malaking templo si Diana sa Efeso. Ang doktrina niya, itaas yung karapatan ng kababaihan. Yun yun. Okay? So doon, may mga babaeng nagtuturo. Na-encounter nga yun ni Paul eh. Na-encounter ni Pablo. Pero, isolated cases yun. Pero, normally, kung pagdating sa culture, ang mga babae, hindi pwedeng magsalita. Kaya yung grupo ni Diana, puro babae lang yun, walang lalaki doon. 'Di ba? So since walang lalaki, natural ang leader babae, ang mangangaral babae. Kaya may babaeng nangangaral noong time na 'yon. Pero pagdating ng Christianity, hindi naman actually pinagbabawal ang pangangaral sa mga babae. Okay? Yung time lang nila, dapat lang makita lang natin yung context kasi may mga church na nagsasabi until now na ay hindi bawal sa Biblia ang mangaral ng babae. 'Di ba? Maraming mga babae ngayon magagaling magturo eh. Iano ba natin yung ganung pagkakataon, di ba? Hindi natin may itatanggi yun. Maraming mga babae matatalino, magagaling, multitasking. Actually, mas multitasking pa nga daw ang babae kaysa sa lalaki. Majority na mga babae is mas multitasking kaysa sa mga lalaki. Di ba? Do ang paliwanag sa science kung pagdating sa utak, bakit ganon? Naiintindihan ng science na parang ang babae doon naka-design. Ang lalaki naka-design mag-focus sa isa. Parang pag ang lalaki nag-multitasking, ang taas ang chance ng chance na magkamali siya. Pero pag kayong babae, Kaya no wonder kung bakit sabi ng isang kasabihan behind every man's success is a woman. Oh. Ayun ba 'yon? Is a beautiful woman. Paano pag hindi beautiful? Ang bias naman nun. Ang bias naman nun. Behind every great. Paano yung man hindi great, pero yung kanyang woman beautiful? Pambira. Anyway, yan. Pero, dinesign talaga ang babae, to help. Kaya, kung papakinggan lang yung mga babae, maraming ideas, malaki ang maitutulong ng babae sa lalaki. Tanggalin mo yung babae sa buhay ng lalaki. Ang lalaki hindi siya makakapag-isip masyado ng mas wide. Mas wide yung kanyang isip pagka may babae. 'Di ba? Pagka may babae sa kanyang tabi, partner. Yan. Kaso iba tingin ng mga lalaki ngayon sa babae. Nalala ko naman tuloy yung kanta ng Carpenter. Ano yun? If you're only using me to feed your fantasy, yun. You're really not in love. So let me go. I must be free. Pambira. Ito pumasok doon. Okay. So, anyway, ganun kaya nga lang sabi ni Paul, huwag kayong mag-asawa. Yun lang. Anyway, so yan, balik tayo dito. So, yung covenant ng Diyos, may demand. Yun ay dapat sumunod tayo sa utos ni Christ. Nabanggit ko lang yun dahil mayroon kasing argument lang na nagsasabi, dapat sundin talaga yung utos ni Moises. According kay Paul, again, sabi niya, hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos dahil ang totoo, sinusunod ko ang mga utos ni Kristo. Nagpapailalim si Pablo sa mga utos ni Kristo, hindi sa utos ni Moises. Okay, malinaw yun So, now, punta tayo sa ating pinapag-aralan sa covenant. Okay? So, pipilitin ko itong matapos ngayon. Under sa New Covenant, ang law, yan. Under sa New Covenant, merong law. Wala ako nakita. Wala.
Wala. Kasi naman kung pumasok lantaran, doon palang kita, no? Sa labas pala. Alam mo yung angle ng mata, hanggang dito kaya? Di ba? Di ba? Buti nga hindi tayo isda eh. Pa yung ano mo mata nandito. Tapos sa kalitaw ng konti. Ayun. Ha? Wala akong alam. Hindi ko alam na may cake na pula red ribbon. Hindi ko alam. Pambira. So, again, sa New Covenant, again, ang law ni Moises nakasulat saan? Sa bato. Yung law ni Christ nakasulat sa puso. Okay, so I think hindi na ako magtatagal sa part na to dahil digest nyo na itong part na to. 2 Corinthians chapter 3 verse 6. 2 Corinthians chapter 3 verse 6. Yan. Bigyan kami. Ayaw niya. Binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan. Isang kasunduang hindi ayon sa kautosang nakasulat, kundi ayon sa Espiritu, sapagkat ang kautosang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu'y nagbibigay buhay. Ayun. So, yung kautosan ni Kristo nakasulat sa puso natin dahil yun yung utos na nagbibigay ng buhay. Again kapag nagsalita si Christ, yung every word na lumalabas sa kanyang bibig, basta nakikinig ang isang tao, dediretso yun sa kanyang puso. Okay? At yun yung nagbibigay ng buhay sa atin. So, basahin natin yung John chapter 5. Yan, meron talata dito sa John chapter 5. Ay, hindi pala chapter 5. Chapter 12. Dito sa 57. Ay, mali. Sa 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinapasabi ng Ama, ang siya kong ipinapahayag. Ayun. Kaya si Kristo, pagka nagsasalita siya, hindi siya nagsasalita sa ganang kanya. Wala siyang sinasabing galing sa kanya. Lahat ng sinasabi niya galing sa Ama. Okay? Ayon sa Matthew 17 verse 5, ang utos ng Diyos direkta sa mga disciple, pakinggan ninyo siya. Ang sabi ng Ama, no? Ang nagsasalita doon yung Ama. Ang sabi ng Ama sa mga disipulo, pakinggan ninyo siya. Sino? Yung kanyang anak. Dahil tinanggap ni Kristo yung salita ng Ama at ito naman yung ipinapahayag niya sa mga alagad. At sino mang makinig ng salita ni Kristo, nagdudulot ito ng buhay mula sa kanyang puso. At naisusulat yung utos na yan sa kanyang puso. At kapag sumusunod tayo sa kautosang nakasulat sa puso, ikinaliligtas natin. Okay? So, ang pagsunod, okay, nagli-lead sa salvation din. So, yan. So, sabi dito, sa 1 John chapter 5 verse 2 hanggang 3, this is the kind of command na hindi mahirap sundin. Okay? 1 John chapter 5 verse 2 hanggang 3. Ito ang palatandaang iniibig natin ng mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ng Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ng kanyang mga utos. Ayun, sabi sa verse 3, no? And His command are not burdensome. Tama? Yung utos ng Diyos, hindi naman mahirap. Bakit ang sabi ng Roma chapter 7, merong sinabi dun na hindi niya ito kaya. Okay? Hindi sa chapter 7. Sa chapter 8. May yata yun. Ayun. Sa may 7 nga.
Sige, pakibasa. 8:7 po. 7 lang. Po. 8:7. 8:7. Kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos, sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos, at sadyang hindi niya ito magagawa. Ayun, sabi ng Biblia, hindi magagawa ng taong ito ang magpasakop sa batas ng Diyos. Kaya lalong hindi niya masusunod. Kung yung pagpapasakop, hirap eh. Lalo yung pagsunod. Okay? So, kung i-compare natin ito, hindi ito kagaya ng sinasabi sa 1 John chapter 5 verse 3. Yung John chapter 5 verse 3, ang sabi, yung utos ng Diyos, madali. Hindi mahirap. Pero pagdating sa Romans 8:7, ang utos ng Diyos mahirap. Kung mag-iisip ka na hindi mo uusisain ng masyado, lumalabas, nagkokontra itong dalawa, si Pablo at si Juan. 'Di ba? Lumalabas, nagkokontrahan sila, si Pablo at si Juan. Sabi ni Pablo, kasi siya ang sumulat ng Roma eh. Sabi niya, ang utos ng Diyos mahirap, hindi ito kayang sundin ng tao. Pagdating kay Juan, 1 John 5:3, sabi niya, the law of God is not burdensome. Hindi ito pabigat sa tao. 'Di ba? Kasi magkaibang kautusan ang sinasabi kasi doon. 'Yun yung pagkakamali ng iba. Kay Pablo, ang binabanggit niya, ito yung kautusan ni Moises. Okay? Kay Juan, ang binabanggit niya, yung kautusan ni Kristo. Bakit? Kasi yung kautusan ni Kristo nakasulat sa puso, yung kautusan ni Moises ay nakasulat sa bato. Yun nga yung 10 Commandments. Na sinasabi, paulit-ulit ang Biblia, hindi ito nagdudulot ng katuwiran sa tao dahil ang 10 Commandments, ang demand ng 10 Commandments, again, is perfection. Kailangan masunod mo lahat yon. Ano ba yung utos ng 10 Commandments? Huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Unang utos yon. Pangalawang utos, huwag kang gagawa ng anumang ribulto na inanyuan sa langit, sa lupa, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng tubig, sa ere. Bawal. Bawal ng Diyos yun. Okay? Tapos, ano yung pangatlong utos? Igalang mo ang araw ng... hindi pa yun. Do not use my name in vain. Huwag niyong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kaya yung mga expression na yung mga tao ngayon, yung oh my God, yan, na hindi mo naman ginagamit sa proper way. Pangalan ng Diyos, ginagamit mo sa mga, nakakatisod yun sa Diyos. 'Di ba? Halimbawa, nadapa ka, binanggit mo yung pangalan nung ni Ronron. Sasabihin niya, bakit? Nadapa ka lang naman Anong kinalaman ko dyan? 'Di ba? Parang yung biro, ano ba yon? Nadulas daw si Satanas, sabi niya, oh my God. Ganon. May nabasa akong ganon, sabi ko, ano ba yan? Ayun, do not use the name of the Lord in vain. Okay? Kasi banal yan eh. Yung pang-apat, Yon. Igalang nyo ang araw ng Sabat. Yung panlima, Yung panlima, igalang ninyo ang inyong magulang. Ang inyong nanay, ang inyong tatay, irespeto nyo sila, sundin nyo sila. Maraming kabataan ngayon, rebelde. 'Di ba? Marami ngayon tao hindi gumagalang sa magulang. 'Di ba? So doon pa lang sablay na. Yung pangalang wag gagamitin ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay, sablay na halos lahat ng tao 'Di ba? Umamin tayo diyan. Pagka nanonood ka ng movie sa mga palabas, naku, gamit na gamit ang pangalan ng Diyos. 'Di ba? Gamit na gamit ang pangalan ni Jesus. Nakalagay sa 10 Commandments, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay. So, sapat na yun. Ayon kay Santiago, di ba? Pinag-aralan natin, James chapter 2. Matupad mo yung siyam, masuway mo yung isa, katumbas nun, nasuway mo na lahat. Yan ang dahilan kung bakit walang taong papasok sa langit. Okay? Dahil lang sa pagsunod sa kautusan. Kaya sinasabi ni Pablo, yung kautusang nasa bato, pinawalang bisa. Ang kautusan ngayon na nagbibigay ng buhay at pagbabago sa tao ay yung kautusan ni Kristo na naisusulat sa ating puso.
Dahil yun yung utos na nagbibigay ng buhay. Okay? So yan. So kaya kay Pablo, okay, ayaw niya na yung kautusan ni Moises dalin sa mga hentil. Ayaw niya yon. Yung Ten Commandments, hindi niya yung pinapadala sa mga hentil. Okay? Gawa 15, sa Acts 15, 10 hanggang 11. 10 hanggang 11. Basahin natin. Bakit sinasubok ninyo ang Diyos? Hmm. Bakit ninyo inaatang sa mananampalataya ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? Sumasampalataya tayo na tayo'y maliligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus at gayon din sila. Ayon. Si Pablo, umaamin siya, sabi niya, ito ngang utos ni Moises, hindi nga kayang sundin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang sundin. Tapos dadalin mo pa sa Asia, sa Pilipinas, sa Amerika, 'di ba? Alam niyo kasi kasalanan kasi na yun ng mga Espanyol yan eh. yung pagkakaturo sa mga Pinoy. Pero good thing naman na introduce sa mga Pilipino ang salita ng Diyos. Kaya nga lang kasi panahon kasi ng Espanyol, hindi nila in-encourage yung mga tao na magbasa ng Biblia. Unang-una, wala ka din namang access. Yung mga pari lang talaga, yung mga leader lang ng mga simbahan. Okay? Until the time na nagkakaroon na ng mga massive printing ng Bible, mga copies. So nagkakaroon na tayo ng kopya, 'di ba? So, kapag binasa mo, nako, marami ka ng tanong sa mga nagtuturo sa mga relihiyon. Magkakaroon na ng mga maraming tanong. Noon, hindi ka naman makakapagtanong. Bakit? Hindi mo naman alam kung anong itatanong mo eh. 'Di ba? Kasi wala kang access eh. Ngayon, magbasa ka ng Biblia tapos haharap ka sa nagtuturo. 'Di ba? Pagka meron kang pagtataka sa kanyang tinuturo dahil may nakikita kang parang disagreement sa ibang talata, pwede mo siyang tanungin. 'Di ba? Ibig sabihin, nung tapos na yung panahon ng mga Espanyol, yan, nagkaroon na ng mga American. Yan, yung mga Amerikano. Yan naman ang nagturo sa atin na magbasa ng Biblia, panay Bible study. Yun, doon na namulat ang mga Pinoy na magkaroon ng Biblia sa bahay. Inintroduce sa atin. O yung panahon ng mga Espanyol, hindi masyado. Doktrina nga nila kahit basahin mo yan, hindi mo maintindihan. Dahil yung mga makakaintindi lang dyan is yung mga nag-aral sa seminaryo. Yun yung kanilang teaching dyan. Pero history na yan, ngayon, may access sa tayo. Problema naman sa atin ngayon, tamad mag-aral. Tamad magbasa. Kaya hindi mo rin kayang siyasatin kung sino yung nagtuturo ng tama o mali. 'Di ba? Kagabi napag-aralan namin yung Ephesus Church, 'di ba? Magaling kumilatis kung sino yung nagtuturo ng tama at mali. 'Di ba? So, inano ng Diyos 'yon, inapprove niya 'yon sa isang simbahan. Okay? Kasi ganun ang gusto ng Diyos sa bawat mga simbahan, dapat marunong kumilatis ang mga tao. Bakit? Sa dami ng nagtuturo ngayon. Ayan. So, ang concern lang kasi, gusto mo nga sumunod sa Diyos, mali naman yung pamamaraan, hindi ka rin magiging dapat sa Diyos. Dapat ang susundin is yung kautosang na isusulat sa puso, basta na ituturo lang ng tama. Okay? So, yan. Yun yung covenant. Next, sa 2 Corinthians, balik tayo sa 2 Corinthians chapter 3. Basahin natin itong 7 hanggang 11. Nang ibigay ng kautosang nakaukit sa mga tapis ng bato, nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, kahit na ang liwanag na iyon sa mukha niya ay pansamantala lamang. Kung ang paglilingkod na batay sa kautosang nakaukit sa bato at nagdadala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na gayong kaluwalhatian, gaano pa kaya ang kaluwalhatian ng paglilingkod ayon sa Espiritu? Ayun. So, malinaw ang sabi ni Pablo, kung yung
kung yung New Covenant, okay? O kung yung Old Covenant, tinutukoy dito kasi yung kay Moises, naliwanagan yung kanyang muka. Ibig sabihin, yun yung tinutukoy ni Paul na kung yung kautusang luma, nagbibigay ng kaluwalhatian kay Moises, bagamat yung kaluwalhatian na yun sa kanyang muka is naglalaho. Naglaho din naman yun eh. Hindi naman yun sinabing pangmatagalan. Naglaho din yun. Hindi lang nakita ng mga Israelita dahil nakatakip yung mukha ni Moises. Meron tabing. Bakit nilagyan ng tabing? Kasi yung silaw na yon, saan ba galing yung silaw na yon? Alam niyo ba yon? Yung mukha ni Moises nakakasilaw? Alam niyo ba yun? Nung si Moises ay umakyat sa Mount of Sinai, nung kinausap niya si Lord ng 40 days and 40 nights at binigay ni Lord kay Moises yung 10 commandments. Okay? At nag-request si Moises, Lord, please show yourself to me. Sabi ng Lord kay Moises, hindi pwede Moises, mamamatay ka. Nalala nyo? Meron silang ganong conversation. Pero nag-insist si Moises, pinagbigyan siya ng Diyos, pinakita lang yung small portion ng kanyang balakang. Okay? So yun na, small portion lang yun pero sapat na para magliwanag si Moises. Kaya pagbaba niya, yung mga Israelita, sabi nila, ano ba yan, nakakasilaw? Ayaw naming makipag-usap sa Diyos kasi una, natatakot sila sa bundok. Tuwing nagsasalita ang Diyos, kumikidlat, umaapoy pa yung Mount of Sinai. Hanggang ngayon nga sunog yun 'Di ba? Isa nga yun sa nagpapatunay na totoong nangyari yon. Kasi yung itim doon sa Mount of Sinai, hindi yun itim ng kung ano-ano lang. Itim yun na galing sa sunog. Apoy. At ang nakakapagtaka, yun lang pinakatuktok ang nangingitim. Yung the rest, normal yung kulay. Ibig sabihin, kahit hindi mo alam yung Biblia, alam mo may nasunog doon. At pinapatunayan niya ng mga scientists. At kapag tinatrace back nila, somehow sumasakto sa date ng kung kailan kinausap ni Moises ang Lord. More or less mga 4,000 years ago. Mga ganon. 4,000 years ago. Matagal na. Kaya na ng mga science Ngayon, yun yung dahilan kung bakit yung mukha ni Moises ay nagliwanag. Ngayon, ang sabi ni Pablo, kung yung Old Covenant, yung Old Law, nakakapagbigay ng kaluwalhatian kay Moises, na panandalian lang, papaano pa kaya yung New Covenant? Okay? Hindi man tayo literal na nagliliwanag, pero tayo ay nagliliwanag dahil kay Kristo. 'Di ba naalala nyo, ang sabi ni Christ, ako ang ilaw ng sanlibutan. 'Di ba? Ang sino man tumanggap sa akin, ang sabi niya, ay hindi na madidiliman, kundi siya ay maliliwanagan. Maliliwanagan yung kanyang mga daan. Ang tinutukoy na liwanag, hindi ka mai-stumble. Malalaman mo na kasi yung daan ng buhay. Alam mo, yung pagka naglalakad ka, alam mo may bangin, alam mo may thumbtacks, maiiwasan mo na. Okay? Yun yung idea doon. So, hindi ka madadapa, hindi ka masasaktan, safe kang lumalakad. Okay? Yun yung nagagawa ng liwanag sa atin. At ang sabi ni Paul, gaano pa kaya yung kaliwanagan o yung kaluwalhatian ng New Covenant? Ang sabi ni Paul, yung New Covenant is yung kaluwalhatian niyan ay hindi matatapos. Sabi niya sa verse 11, kung may kaluwalhatian ang lumilipas, yung Old Covenant nga, lalong higit ang kaluwalhatian na mananatili magpakailanman. So yan. Yan yung tinutukoy niya. Kaya yung New Covenant is mas glorious kaysa sa Old Covenant. At ang nagagawa ng New Covenant na ito, pansinin natin, dito sa verse 9. Ang sabi, kung may kaluwalhatian ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol ng kamatayan, bakit sinasabing nagdudulot ng hatol ng kamatayan? Kasi binigay yung law. Pag nasuway mo, papatayin ka. Okay? Pero sa New Covenant, ang sabi, lalo pang maluwalhati ang paglilingkod na nagdudulot ng pagpapawalang sala. Kapag sumampalataya ka kay Kristo, okay, sasayo si Kristo at matatamo mo yung kapatawaran. Kahit hindi pa naman napapatunayan na magiging faithful ka sa pagsunod sa law. 'Di ba? Kasi ang faithfulness, hindi mo naman mapapatunayan ngayon Mapapatunayan yan through the test of time. 'Di ba? Halimbawa, 10 years na, handiyan ka pa rin, faithful ka. Hindi mo pwedeng sabihin, faithful ako. Nakita ko na ba? Pinapatunayan yan.
'Di ba? Na araw-araw hindi ka nagbabago, ganun ka. Amen? So, ganon. Kaya, sinasabi dito, yung pagpapawalang sala, kahit wala pang patunay na magiging faithful ka, mamahalin mo si Lord, magiging masipag ka sa gawain, pero ipapawalang sala ka nitong New Covenant. Sa Old Covenant, hindi ganon. Dapat mag-obey ka muna. 'Di ba? Gawin mo muna tong mga kondisyon bago ka ipawalang sala. Okay? Kaya kung susundon niya, kung ang magiging batayan pa rin natin is yung law ni Moises, magiging problema yan sa maraming tao. Again, ang sabi ng Lord, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi ang paraan na halam natin is yung law ni Moises. Okay? O next. Sa verse 13. Hanggang ano to? Hanggang 16. Hindi kami tulad ni Moises na nagtalukbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kaluwalhatiang iyon. Ngunit naging matigas ang kanilang ulo kaya't hanggang ngayon nananatili ang talukbong na iyong habang binabasa nila ang lumang tipan. Maaalis lamang ang talukbong na iyon sa pakikipag-isa kay Kristo. Hanggang ngayon, may talukbong pa ang kanilang isip tuwing binabasa nila ang mga aklat ni Moises. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong na iyon. Ayun. So, tingnan nyo, no? Sabi rito, sa New Covenant, the veil is removed. Okay? The veil, yung tabing, inaalis ng Diyos. Ano yung veil? Yung harang. Harang para hindi ka makaunawa. Okay? So, ang sabi niya, hanggang ngayon sa verse 15, hanggang ngayon, may talukbong pa ang kanilang isip tuwing binabasa nila ang aklat ni Moises. Okay? Ano ang ibig niya sabihin? Na may talukbong pa yung kanilang isip. Binabasa nila yung book ni Moises, binabasa nila yung, di ba dalawa yon? Torah at yung Tanakh. Okay? Anong difference nun? Yung Torah, ano yung Torah? First 5 books of yung from Genesis to Deuteronomy. Yung Tanakh, yung the rest ng Old Testament. Yun yun. Okay? Pero ang pinaka ng Tanakh is yung mga prophet. Yung mga prophet. Okay, so now, sabi doon, habang binabasa nila ang kautusan ni Moises, hanggang ngayon may tabing pa ang kanilang isip. Ang ibig niyang sabihin, binabasa nila pero hindi nila naiintindihan. Hindi nila nauunawaan. Okay? So, lagyan natin ng kwento. Sabi ng John chapter 5, okay, sa John chapter 5, sabi rito sa verse 45 hanggang 47, Huwag ninyong isipin na ako ang magsasakdal laban sa inyo sa harapan ng Ama. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng paratang laban sa inyo. Kung talagang naniniwala kayo kay Moises, maniniwala din kayo sa akin, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa mga isinulat niya, paano kayo maniniwala sa mga sinasabi ko? ayun yung tabing. Sabi ni Christ, naniniwala kayo kay Moises, bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Kasi si Moises, sumulat siya tungkol sa akin. So the fact na hindi nila kinikilala si Jesus, na siya na pala yung tinutukoy ni Moises, clearly, na-miss nila yung totoong mensahe ng Old Testament. Okay? Dahil ang message ng Old Testament is si Christ. Okay? Si Jesus, na hindi nila nakita. Dumating na si Christ, hindi pa rin nila nakita. Okay? Hindi nila naintindihan. Yun yung patunay na hindi talaga nila naiintindihan yung kanilang binabasa. Though, memorize nila ang Torah. Diba? Sabi ko nga sa inyo, ganun yung mga Pharisees eh. Bata pa lang sila, memorize na yan nila. Yan. So, matindi sila sa kanilang sekta, sa kanilang relihiyon. Hindi ka basta-basta magiging Pariseo.
'Di ba? Alam nyo si Paul, hindi naman siya Levita eh. Ano siya, Benjamite siya eh. Pero naging Pariseo siya. Naging Pariseo siya. Bakit? Masipag siya mag-aral. Memorize niya ang Torah. Naging candidate siya to be a Pharisee until na, imagine, hanggang sa nagkaroon siya ng lisensya to kill. Ganon siya katindi. Kasi sinipagan niya sa pag-aaral. Pero kahit na ganon, na-miss din niya yung Torah. Yung meaning ng Torah. Bakit? Nagsisi siya eh. Pinagpapatay niya yung mga Kristiyano. 'Di ba? Nung nakakilala siya ng katotohanan dahil na-meet niya si Christ, nagbago yung pananaw niya sa Torah. Okay? Hindi naman yung porket naging Kristiyano siya, binitawan niya na yung Torah. Yun pa rin ang hawak niya. At ang sabi niya, ayon sa Acts chapter 26, yun yung kanyang tinuturo. Pinapatunayan niya sa pamamagitan ng Torah na si Kristo ay dapat mamatay upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan at mabubuhay siya upang iligtas tayo sa mundong ito. Okay? At bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. So ganun, pinatunayan niya si Christ gamit ang Torah. Ibig sabihin, nagbago na yung kanyang tono ng pagtuturo nung nakilala na niya si Christ talaga. Okay? So yun. Yun yung sinasabi niya rito na yung the veil is removed. Ibig sabihin yung understanding. Talaga bang pagka nagbabasa ka ng salita ng Diyos, naiintindihan ba talaga? Nakukuha ba talaga natin yung mensahe? Tingnan natin. Maraming tao, they read the Bible, but they miss the point. Okay? They miss the point. Maraming tao na nag-aaral ng Bible, for what? Para ma-motivate sa buhay. Okay? We use the Bible to motivate. Para maging motivated tayo sa life. 'Di ba? Sinasabi natin, si Lord hindi naman niya tayo pababayaan, laban lang. 'Di ba ganoon? Laban lang. No. Hindi ganoon ang Biblia. Hindi naman natin sinasabing hindi tama 'yon, pero kung gusto mong ma-motivate, 'di ba? Marami tayong paraan para ma-motivate. Hindi dinesign ang Bible para maging comfort ang life natin dito sa mundo. Okay? Dinesign ang Bible to know the will of God, His plans, yung kanyang plano, at what should we do? Anong gagawin mo sa buhay na ito? Life is preparation to meet Christ. Okay? Dahil, imimit natin si Kristo eh. Kapag imimit mo si Christ, nakaredy ka ba? 'Di ba? Ikaw ba ay ire-reward? O ikaw ba ay i-judge? Okay? Dahil ang sabi ng Bible, Hebrew 9:27, minsan sa isang tao ang mamatay, pagkatapos ay ang paghuhukom. Huhukuman tayo eh. Yan yung pinapakita sa atin ng salita ng Diyos. Time will come, we will die. Mamamatay tayo. After you die, haharap ka sa Diyos, hahatulan ka niya sa lahat ng ginawa mo ng lihim, hayag man o lihim ayon sa Biblia. Tinuturo sa atin ng Biblia, papaano mo i-prepare ang life mo sa pagharap mo sa Diyos. Hindi dinesign ang Bible para ma-motivate ka, para magpatuloy ka sa buhay na ito. Dahil ang totoo, ang buhay natin dito sa mundo ay maiksi. At hindi pinapromise ng Bible na kapag naging mananampalataya ka, ikakayaman mo. Magkakaroon ka ng mga maraming material, mapopromote ka sa work. No. Maraming ang masasamang tao na popromote sa work eh. Maraming mayayaman, sila pa yung may pera. 'Di ba? Marami ginagamit ang Biblia for prosperity. For prosperity. Amen? Gusto din naman ng Diyos na mag-prosper tayo eh. Pero hindi sa buhay na ito. Okay? Kundi sa buhay natin doon sa heaven. Kung dami ng kayamanan ang pag-uusapan natin, hindi material ang gusto ng Diyos na dumami sa atin. Dahil kahit wala ang Diyos, pwede kang magpakarami sa buhay na ito. 'Di ba? Pwede kang maka-acquire, pwede kang magkaroon ng sasakyan, bahay, lupa. Kahit hindi mo kasama si Lord. 'Di ba? Kaya nga lang, siyempre pagka namatay ka, ano na ang buhay mo? Dukha ka naman sa paningin ng Diyos. Kasi pwedeng mayaman ka sa mundo, pero sa paningin ng Diyos, mahirap ka.
Kasi ang pagyaman na gusto ng Diyos sa pananampalataya at sa mabubuting gawa at sa kaalaman sa kanyang anak na si Kristo. Yung tatlo na yan. Okay? So, next time tuturo ko yan. Yung totoong kayamanan na dapat ina-acquire natin, pinupurso natin, magpakayaman tayo. Saan? Hindi sa material, kundi sa mabuting gawa, sa pagkakilala kay Kristo, at sa pananampalataya. Okay? Yan ang gusto ng Diyos. Kaya nga ang sabi ni Kristo, gamitin ninyo ang inyong kayamanan sa pakikipagkaibigan. Maubos man yan, tatanggap naman kayo ng talagang kayamanang nauukol sa inyo. Diba? Kung sa material na bagay, wag nating panghinayangang maubos. Kung nauubos dahil gumagawa tayo ng mga mabubuting bagay. Okay? Tumutulong tayo at nagiging kasangkapan tayo ng Diyos para ihayag ang salita ng Diyos. Kasi dapat tayo na mga Kristiyano, nakikipagtulungan tayo para mahayag ang kalooban ng Diyos. Okay? Tingnan nyo. Isang talata sa Biblia, sa 3 John. Okay? 3 John. So, verse 8. Sabi niya, dapat natin silang tulungan upang tayo'y makabahagi sa kanilang gawain para sa katotohanan. 'Di ba? Hindi ka man nagtuturo, pero tutulungan mo yung mga taong nagtuturo ng katotohanan. Kabahagi ka na rin nun. Okay? Tutulungan mo sila. Halimbawa, walang panggas, ikaw naman, sige, bigyan ko kayo panggas, baka punta lang kayo sa inyong paroroonan. Okay? Wala ka man doon, pero kabahagi ka. Dahil ginamit mo yung iyong resources para ang katotohanan is ma-spread sa mga tao. Okay? So, biblical yung pagsuporta sa gawain, sa ministry. Okay? But again, ito ay choice, personal choice ng isang tao. Okay? Hindi naman sasaklaw na ikaw na yung nabibigatan. Okay? Pero kung ikaw, choice mo talaga, kahit masiro ka, choice mo naman yun eh. Okay? It's your choice. Okay? So, yan yung understanding, sa New Covenant, understanding ang binibigay sa atin ng Diyos. Okay? Hindi lang information, kundi yung talagang understanding. At kung naiintindihan natin ang Biblia, the real manifestation of understanding, tandaan nyo, the real manifestation of understanding is to depart from evil. Kahit ano pang matutunan natin sa salita ng Diyos, gaano man tayo kalalim o gaano man tayo kababaw, but when you depart from evil, kapag lumalayo ka sa masama, nakuha mo yung point. Nakuha mo yung point ng Word of God. You depart from evil because you know sa iyong sarili, alam mo sa iyong sarili, haharap ka sa Diyos. Ipagsusulit mo lahat ng iyong ginawa. Tama? Ibig sabihin, kahit ikaw yung matagal matuto, mahirap katuruan, pero lumalayo ka sa masama, nakuha mo na yun, sapat na yun. Sapat na yun. Amen? Yung mga information, talagang ginagamit natin for the purpose lang na hindi tayo ma-divert sa mga maling katuruan. Yun lang naman ang use nun sa atin. Okay? Kaya kailangan matuto tayo dahil may tendency kasi tayong madaling maniwala. Okay? Pero, kung sa usapan na yan ba ay ano mo sa langit? No. Yung maging dahilan ng pag-akit mo sa langit? No. Di ba? Kahit marami akong alam na talata, it doesn't guarantee na papasok ako sa langit. Kung hindi naman ako nagde-depart sa evil. Gaano man kakunti o karami ang nalalaman mo, once na lumalayo ka sa masama, mas natututo ka pa. Yun po yun talaga. Yun yung talagang point ng understanding. Kaya ang challenge ni Santiago sa James 3:13, ang sabi niya, sino ang tunay na marunong? Sino talaga ang tunay na marunong? Ipakita niya ito sa kanyang gawa. Ano ba yung gawa mo? Yun yung magsasabi, natuto ka ba talaga? Natuto ka ba talaga? 'Di ba? Kaya ang New Covenant, ang ginagawa niya sa atin is pagbabago ng buhay Amen? 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. Sa New Covenant, nagbabago tayo. Sa Old Covenant, hindi ka nagbabago. Pero dahil takot ka, maparusahan, susunod ka na lang. Dahil sa takot. Ang motivation mo takot. Fear.
sa curse. Pero sa New Covenant, sumusunod ka dahil, alam mo, dahil nakasulat sa puso, gusto mo yung ginagawa mo, at inihahanda mo yung sarili mo, excited ka to meet God. Okay? Excited ka to meet God. Okay? So, sana meron tayong ganung pagnanasa sa ngayon, ano? Yung talagang, Lord, ano man ang mangyari sa akin dito sa mundo, one thing I have desire. Di ba? Si David ganun eh. Isa lang ang kanyang desire. One thing I have desire. Ang sabi niya, is to be with you. Yun lang. Wala nang iba. Di ba kanta rin yun? This is my cry, my one desire. Is to be with one desire. One desire. Yung ba desire natin is to be with you, to be with God. Listen. Check your intention. Check natin. Talaga bang yung tabing naalis na sa atin? What I mean is, naiintindihan mo ba talaga ang Word of God? Nakuha mo ba talaga yung mensahe? Tama? Nakuha ba talaga natin yung mensahe? Dahil kung babalik tayo sa pinapag-aralan natin, the veil is removed. Ang sabi ng Lord, maaalis lang yan kapag tayo ay lumapit kay Kristo. Dahil si Kristo ang nag-aalis ng harang para hindi natin maintindihan ang mga plano ng Diyos. Okay? Next is freedom. Okay? 17. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, ay mayroong kalayaan. Ayon. So, maliban sa understanding, okay, binibigyan din tayo ng kalayaan. Kalayaan saan? Kalayaan sa kasalanan. Okay? Kalayaan sa kasalanan. So, hindi na natin babasahin siguro yung Romans 7, verse 14 hanggang 25. Mahaba kasi masyado yan. Pero ang point lang dyan, alipin tayo ng kasalanan. Okay? Sabi dyan ni Paul, nahihirapan ako. Kapag gusto ko gumawa ng mabuti, ang masama ang nagagawa ko. Ayoko gumawa ng masama, pero yun yung nagagawa ko. Ang sabi niya, sino makapagliligtas sa aking ganitong kalagayan? Sabi niya, walang iba kundi si Kristo. Okay? So may struggle tayo kapag wala tayo kay Christ, hindi ka malaya. Pero kapag ikaw ay na kay Kristo, malaya ka. Ang ibig sabihin ng kalayaan, napapagtagumpayan mo yung kasalanan, yung kasamaan, yung mga tukso. That is the very sign na ikaw ay may totoong freedom. Freedom na makasunod sa Diyos. Hindi freedom na magawa mo yung gusto mo. Okay? It's not freedom actually. Yung puro gusto lang ang nagagawa, ibig sabihin, slave ka ng sin. Slave ka ng sin. Remember, Mangangaral 10:2, ang mangmang ay inaakay ng kanyang damdamin tungo sa kapahamakan. So kung puro gusto mo lang ang susundin mo, papahama ka. Proverbs 14:12, may daan sa paningin ng tao, pero ang dulo nito ay kapahamakan. Kaya kung puro gusto mo lang, mapapahama ka. Wala kang freedom doon. Okay? Ang totoong freedom, nakakalag ka sa kasalanan. Hindi ka nakagapos. Gusto mong sumunod sa Diyos, nagagawa mo. Gusto mong magpakabuti, nagagawa mo. Gusto mong magpakabanal, nagagawa mo. Gusto mong magpakamatuwid na tao, nagagawa mo. That's freedom. Okay? That's freedom we have in Christ. Okay? So, minsan kasi, madalas nagagamit ng freedom sa financial freedom. Di ba? Yung mga ganun ba? Kaya, nalimutan na natin yung talagang totoong freedom. True freedom is mawala ka sa tanikala ng kasalanan. Yun. Hindi ka halipin ng kasalanan. Kapag naramdaman mo yung kasalanan, gagawa ka, kaya mong isuppress. Kaya mong tanggihan. That's freedom. Pero kapag nakikita mo yung sarili mo, struggle ka, ibig sabihin, naki-question yung freedom. Baka wala ka kay Christ. Kasi magagawa mo lang yun kung ikaw ay na kay Kristo. Okay? So kung ikaw ay na kay Kristo, sa New Covenant, okay, meron kang understanding.
Yung true understanding is nagbabago ka ng buhay. Lumalayo ka sa masama. Okay? Yung freedom, lumalayo ka rin sa masama. Okay? Natatanggihan mo yung masama kasi malaya ka na eh. Okay? At ang pinakahuli is yung transformation. Yun na nga yung sa verse 18. Yan. Pakibasa ng verse 18. At ngayon naaalis na ang talukbong. Nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang sa tayo'y maging kalarawan niya. Ayun. So, ang goal nito, itong covenant is maging kalarawan tayo ni Kristo. Okay? Sinabi yan din sa Romans 9:27 na tayo ay pinili ng Diyos upang maging kamukha ng kanyang anak na si Kristo. Okay? Upang siya ay maging panganay sa lahat ng mga magkakapatid. So yan yung goal, maging kamukha tayo at magiging kamukha tayo ng Panginoon kapag tayo ay nagpapailalim sa covenant. Okay? Again, ano yung covenant? Agreement. Okay? Bakit may agreement? May batas na nakasulat sa puso natin na dapat nating sundin. Nagpapailalim tayo sa utos ni Kristo, hindi sa utos ni Moises. Okay? At na-share ko din sa inyo yung issue ng Romans chapter 3 verse ano 'yon? 21 ba? Ayun. Yung dulon-dulo doon. 31. Ayun. Romans 3:31 na ang sabi daw ni Paul, nangangahulugan ba pinapawalang bisa namin yung kautusan ni Moises? No. Pinagtitibay pa nga namin ito, ang sabi niya. Yung pala, iba naman pala ang ibig niyang sabihin doon. So, ibig sabihin, na-deal natin yun ngayon, iba ang tinutukoy doon ni Paul. Iba yung premise doon. So, ngayon, tayo ay tumayo. Siguro mag-focus tayo sa part na, doon sa part ng message, I think, ito yung isa sa kailangan natin, is yung check. Check natin ang ating sarili. Okay? Nakuha ba talaga natin yung point ng Biblia? Nakuha ba talaga natin yung message? Okay? So, subukan yung mag-look back itong mga nakaraang linggo, mga nakaraang buwan. Kamusta ka? Kamusta ang iyong Christian life? Okay? May mga senyales ba na ano yun, yung ikaw ay malaya? Mayroon na nandyan pa ba yung freedom? Okay? Nandyan pa yung veil ba o yung tabing ba is na-lift up? Naka-lift up pa rin ba? O baka naman bumalik